Alright, so welcome back to our channel. Today is February 7, 2025. Today is Friday at day off natin. Marami tayong mga mission ngayon, marami tayong mga gagawin. And isa doon ay magpapa-car wash tayo. Tagal na hindi na napaliguan si Megumi. The other day, meron tayong nakitang post from Ma'am Olivia Otaray. Shout out Ma'am Olivia. Nag-post siya about Burger King. So kung hindi nyo alam, ang Burger King ay isa sa mga favorite burger houses natin sa Philippines before. And dahil natakam tayo, pupuntahan natin sa Toyokawa. 15 to 20 minutes drive from Toyohashi. So didiscover natin at hahanapin natin, hahalugugin natin yung lugar na yan. And what else? Ano pa yung pag-uusapan natin? Gusto kong i-share sa inyo guys yung isa sa mga blessings na receive natin last year, Yamada license support. So yan ang mga naging part ng buhay natin last year. Nakilala natin siya at yung ilang mga events na nakita natin siya at nakasama natin. Nakakatuwang i-share yung naging journey ko with Yamada. Alright, so sige, samahan niyo ako sa ating vlog ngayon. Let's go! Car wash muna. Ligo ka muna, may ligo din. May time.ダニエルさん、まずさっき三輪さんがちょっと言ってたことは、Alright, so change outfit tayo. So kanina after natin magpalinis ng sasakyan ay tinawagan ako ni Shimizu-san. So si Shimizu-san ay isa sa mga katrabaho ko at kailangan niya nang mag-interpret dun sa isang trainee na napagalitan. So ayaw niyang ma-misunderstood yung paano nagalit yung Joshi niya or yung supervisor. Talagang ganun na minsan may mga ganun tayo mga activity, may mga biglaan tawag. Ako naman may tawag ngayon ng laman. Tawag ng gutom. Yan. Baka misunderstood tayo, tawag ng laman. Pupunta tayo ngayon sa Toyokawa, Machiniwa Toyokawa. Ayan. So yun yung place. So para siyang department store na nandoon yung Burger King. Okay, so dito tayo sa Machiniwa. Okay, so dito rin merong Burger King. Okay, let's go. Alright, so may sarili siyang store. Yung Burger King. Nice. At sige, bibili lang muna tayo ng ating makakain. Then after that, discuss natin yung Yamada. Ating first vlog na tayo ay mag-speak about something. Well, actually hindi ito paid vlog. Hindi tayo bayad dito ni Yamada. Very lang ako, thankful and very blessed kasi nakilala ko siya and napakaganda ng story kung paano ko siya nakilala. So gusto ko i-share yon dito sa ating vlog ngayon. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please click the red button dyan sa baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga uploads. Okay, so let's start. So habang nakain tayo ng the mouth-watering Burger King. Ang galing sealed siya. Okay siya pagka nag-take out. Okay, so kwento natin yung nangyari. Ang pag-apply ko ng lisensya ay madugo talaga. Napakadugo yung aking storya pagdating sa pagkuha ng lisensya. First 1 year or 2 years pa lang ako dito sa Japan, ay pinangarap ko na rin talaga yan. Meron lang talaga mga considerations na inuuna, kaya hindi naging priority. Harap. Hindi na muna ako kumuha kasi nga maraming mga gastusin, mga considerations that time. Hindi natuloy yung pagkuha ko ng lisensya. Nung napunta kami ng Nagoya,
Sinubukan ko ulit, kumuha. Sinubukan ko mag-Kirikay. So, ang Kirikay kasi ay pagpapalit from your local license, no? For example, Philippines. So, yung Philippine license mo, i-convert nila to Japanese license. So, pwede yan dito sa Japan. May mga tumulong naman sa akin sa interview kasi that time, di pa ako ganun kahasa no, sa Nihongo. So, nakapasa naman sa mga interviews, nakapasok sa application, nakapasa sa written test, one take. Pero yun nga, pagdating sa driving test, doon na nag-fail. Ilang beses akong nag-fail eh. Nung nandito na ako sa Toyohashi, merong ulit na malapit dito na license center. Siguro this is part of my testimony na sa Christian. Talagang tinest yung faith natin pagdating dito. Parang hopeless nga ako eh. Paano ako makakakuha lisensya? Mahal yung direct. Direct kasi dito kapag from zero ka, yung Japanese license. So ngayon, no, mga panahon ngayon, nasa 35 kalapad na, 36 ganyan. So may iba pa nga 40 kalapad. And wala tayong ganung kalaking pera para direct or one time na bayaran mo yun. Yun namang natawag na Kirikay ay meron din kaukulang bayad niya, syempre 6 to 10 no, kalapad. So I prayed kasi last 2023 nagpi-pray na ako na sana makakuha ng lisensya. Then 2024 another prayer ulit, nagpray tayo. And very impossible pero talagang na-test of faith tayo. Saan tayo nakakuha ng pera? So ito na ang napakaganda at napaka-dramatic na istorya ng ating lisensya. So yun talaga yung ating goal na makakuha tayong lisensya within the range of 2024. Meron lang tayong side story. Habang ako ay nagpipray ng Japanese license, ay kumuha ako ng international license noong 2023. So, noong 2023, umuwi ako ng Pinas para lang kumuha ng international license. Pagbalik ko sa Japan ay ginamit ko siya para makarenta ako ng sasakyan. Trial and error lang. Nag-inquire ako kung pwedeng gamitin yung international license and kung pwede. So, nakailang renta car ako actually. And yun naging susi na nakapag-practice ako mag-drive. So, lahat ng mga rules dito sa Japan ay nahasa ako. No? Nakarating ako ng Fuji, nakarating ako kung saan-saan, sa Hamamatsu, sa Shizuoka, and I think Nagoya, nakarating din ako using international license lang. Balik tayo dun sa ating license na kwento. So may isang post na naghahanap sila ng interpreter para sa isang driving school. Well, sabi ko chance kasi kailangan ko ng extra income. Shout out nga pala kay Chacha. So pag-inquire ko, kuya sige punta ka sa ganito. Nakusap ko yung Sacho doon sa driving school na yon. Maganda kasi kahit papaano naman, makakapag-nihongo naman tayo. And nakaka-response. Tinanong ko kung meron akong license. Honestly, wala akong license. So sabi niya, naku, kailangan natin yung may license. And dahil nga syempre nagustuhan niya attitude natin and nakuha kayong tiwala, sabi niya, sige, parang kasi gusto kita, sabi ganon. So ganitong gagawin natin. Kumuha ka ng license and lahat ng mga process pag-aralan mo, siya daw ang magsushoulder. Ang mga bayarin, ang role ni Chacha dito ay na-showcase tayo or na-refer tayo kay Yamada License Support. Nakontak ko na si Yamada and meron siya mga hiningi. So hiningi niya syempre yung ating license, yung resibo, and yung passport, kasama yan. So for evaluation. Unfortunately, bagsak tayo. Yung passport na send ko ay kulang. Nakakahalughog ko sa bahay. Nakita ko yung old passport ko, so thank God. Talagang yun yung passport ko na ginamit ko before nung ako nag-a-apply ng Kirikay. Pagka-send ko sa kanya, sir, ito okay na to. Approved na. Cut the story short, nakapunta ulit ako ng license center diyan sa Toyokawa. And nag-meet ko si Miss Marge. Ito na naman yung drama. Nakita yung resibo ko, merong certain number na naka-handwritten. Dami daw yun. Kasi kailangan nandun mismo sa card. Another problem na naman. So akala ko hopeless na naman ako. Wala na naman. Ayun. So hinanap ko ulit yung old license ko na card. At nakita ko. Sinubmit ko ulit kay Miss Yamada. Then, in short, nakakuha ulit ako ng slot. Ayun. Pagka-take ko ng exam, one take tayo, nakapasa tayo, written exam. So kapag ka nakapasa ka na ng written, pagka kumukuha ka ng Kirikay, ang next niyan ay yung driving test na. Ang driving test, medyo matagal ang schedule kasi maraming kumukuha. 1 month ang pagitan after ng written exam, yung result ng written exam. Okay lang ba? Sabi ko, 1 week or a few days before na examination, mag-practice ako. Okay, sabi naman niya. Kalimutan ko na Miss Marge. Ilang hours ako? 1 hour ba? 2 hours? 1 hour lang yata. Kamaalala. Take agad ako ng practice. Nakatatlo kagad ako. Nakukuha ko naman daw. Pero syempre, yung mga safety, kulang ako. Doon ko ngayon na-realize
Ngayon siguro yung mga palpak ko nung mga nakaraan na pag-take ko ng exam, ng driving exam. So, ang kagandahan, alam niyo ba, si Miss Marge siya sa likod. Si Miss Marge talaga napaka-galing magturo. So, lahat ng mga points, ito, pagka nakita mo yan, diretso ka lang. Pagka nakita mo yan, di ko ka na. Yung mga tip niya, binigay sa akin. So, lahat yun nakatulong talaga. As in, practice din examination na ako nun. I think one day lang sa exam. So, during the examination, ay lahat talaga ng mga tinuro ni Miss Marge. Ginawa ko talaga lahat. May comment na yung police after my examination, after ko mag-drive. Delikado daw yung pagliko ko kasi kumakain daw ako ng pagkalumili ko. Which is talagang normal sa akin yun kasi nga left-hand drive yung nakasanayan ko. Pero sige, mag-ingat po kayo kapag ganito-ganyan kasi napaka-delikado nun. Medyo half yung yung assessment namin kung pasado or hindi. Kasi sabi ni Miss Marge is either bagsak ka kasi malaking points ang ANZEN or yung safety. At the same time, nagsabi naman siya ng nagpero siya. So, possibility na makapasa ka rin. Yun, nung tinatawag na yung pangalan. Tinawag na yung pangalan ko, grabe. Sa Dean Dennis. Gulat ako. Pati si Miss Marge na gulat din. Sir, pasado kayo. Akala ko. Grabe talaga yung ko nun, yung saya ko nun. That day din, nakuha ko yung lisensya ko. Grabe talaga yung saya pag nakuha mo yung lisensya mo. Para kang nakapasa ng board exam. Para kang nakagraduate for 4 years na high school, 5 years na college. Parang ganun yung pakiramdam talaga kapag nakuha mo na yung mismo yung license mo. And that time pa hawang-hawak ko siya. Parang nananaginip ba ako? Hindi. Kasi ang tagal-tagal ko talagang pinangarap yung lisensya since the day na nandito ako sa Japan. For 15 years nandito sa Japan, ngayon ko lang talaga naramdaman yung pakiramdam na makakuha ng lisensya. I really thank God. I really thank Him for His provision kasi lahat para siyang chain reaction lahat. So may mga ginamit siyang tao, may mga ginamit siyang sitwasyon na magko-connect para makuha mo yung pinagpipray mo. Kaya ako kino-consider na blessing ang Yamada license support dahil alam ko ginamit din siya ni Lord. Bukod sa siya ang answered prayer ko, ay nire-recommend ko rin ang Yamada license support dahil napaka hands-on ni Miss Marge and lahat ng mga possible na lalabas ng mga tanong ay alam niya. Sa mga gustong kumuha ng license, gustong magkirikay or gustong from zero, pwede nyo i-approach si Miss Marge. Meron lang mga equivalent amount, syempre, na babayaran natin para maka-start tayo ng processing ng inyong mga lisensya. Alright, so I hope nagustuhan ninyo ang story natin dito sa pagkuha ng lisensya with the help of Yamada. Ulitin ko lang guys, dito paid advertisement. Hindi rin ako binayaran ng ng Burger King para dito. Alright, so yun lang po ang ating vlog for today and I do hope na meron tayong natutunan itong ating episode ngayon. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, click nyo na yung red button dyan sa inyong baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga uploads namin. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.